So magandang gabi po sa ating pong lahat at muli panibagong linggo at panibagong araw na naman po ng Lunes at sa ganap po na alas 8:12 ng gabi kasama niyo po ulit ang inyong pong lingkod, Kuis Gerald, at sa programa po ng Concern ng Bayan. Ngayon nga pong Lunes, April 13 ay magsama-sama po ulit tayong pag-usapan ang mga napaka-importanting concern po ng bayan. At ito nga po ngayon ang programang Concern ng Bayan na kung saan ay patuloy po nating binibigyang halaga ang mga concerns na kung saan ay kailangan natin mapag-usapan upang mas maging maayos ang atin pong komunidad. So binabati ko po lahat ng nasa social media ngayon, mga nasa online world, magandang gabi po sa inyo. Bagamat na tayo po ay dumaranas ng hirap na kung saan ay napakamahal na mga presyo ng bilihin, mahal na presyo ng produktong petrolyo, andyan na rin po ang mga bagay na kung saan kailangan nating palaging iniisip, yun nga, yung atin pong kakanin sa araw-araw. Tayo po ay nagpapasalamat syempre unang-una sa dakilang lumikha, di ba? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon at sa Diyos na kung saan pinapatuloy tayong sinusustain at binibigyan po ng pang-araw-araw upang magkaroon tayo ng tinatawag na maayos na pamumuhay. Diba? So sa panahon ngayon, napaka-importante po na patuloy po tayong manalangin, patuloy po nating bigyan ng kahalagahan ang Panginoon. So magandang gabi po sa inyo. At ngayon nga pag-uusapan natin ang isang napakagandang pag-usapan. Ito nga pong pinost ng atin pong team kanina yung regarding po sa tinatawag na Safer Cities Initiative na kung saan pinangunahan nga po yan ng atin pong DILG sa pangunguna nga po ng ating Secretary John Vic Remulla. Pag-uusapan natin mamaya yan, but before that, I want to acknowledge some concerns and some issues pangunahin nga po dito sa lungsod ng Parañaque. So gusto ko nga pong batiin ang lahat ng nasa online world, syempre sa pangunguna nga po ng ating syempre yung number one supporter natin, di ba? Magandang gabi sa iyo. Good evening po mga ka-CNB, kay Kuis Gerald. God bless everyone. Nandiyan din po syempre ang ating pong kasamahan dito po sa Parañaque Net Radio Worldwide. Kuis Ian. Good evening Kuis Gerald. Keep it up CNB. Maasahan. Yon, maraming salamat. Syempre always suporta dito po sa ating programang Concern
ng bayan. At ngayong gabi nga po, gusto ko pong bigyang linaw ito nga pong mga concern nga po, ito nga pong isa sa umarangkada ngayong umaga, no? Ngayong Lunes, di ba? Libreng sakay sa Parañaque upang makatulong po sa mga commuter sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Inulunsad po ng pamahalang lungsod ng Parañaque ang tinatawag na libreng sakay program. Layunin po nito ay gawing mas magaan ang gastusin sa pamasahe at suportahan po ang mga pamilya sa pang-araw-araw na biyahe upang masuportahan po ang mga commuter. Sa kabuuan po, meron pong 40 jeepney units na itinilaga po dito sa atin pong lungsod at meron pong 3 pangunahing ruta. Okay? Ito po ang mga ruta na yan. 20 jeepney units po sa Sukat, papunta pong Baclaran, pabalik. Meron din pong 10 na units, Sukat, papuntang Kabiasnan, pabalik. Meron din pong 10 jeepney units, Sukat, papuntang Merbil, pabalik. Ang oras po ng biyahe ay magsisimula po yan ng umaga po ng alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa hapon naman po, magmula alas 4 hanggang alas 7 po yan ng gabi. So nagsimula po yan ngayong Lunes at hanggang Biyernes po yan. Okay? Yun pong libreng sakay ay meron pong oras na kung saan dagsa po ang tao. Ang programa pong ito ay hakbang upang mabawasan ang gastos sa pamasahe at makatulong po sa lahat ng panahon. Siyempre, unang-una sa pagtaas po ng presyo ng bilihin at langis. Ito po ay inisyatibo ng ating lungsod sa pangunguna nga po siyempre ng ating pong butihing mayor, Kuya Edwin Olivares. O, syempre, napakaganda pong balita nito. Unang-una po sa mga pumapasok araw-araw, sa mga estudyanta, sa mga, alam niyo na, mga nagtatrabaho natin. Okay? So, ngayon po kasi syempre bakasyon pala. At gusto nating i-acknowledge po yung ginagawa pong mga hakbangin ng atin pong city government upang kahit papano maibisan po ang hirap na atin pong dinaranas. So, sa lahat po ng mga commuter, meron pong libreng sakay. Okay? So, magandang gabi po sa inyo at patuloy po ang atin pong pagbabalita regarding po dito po sa lungsod ng Parañaque. Yung atin pong binalita din kanina, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo na ito nga pong rollback. So, base po sa atin pong gobyerno, inaasahan po natin ang matinding rollback po sa presyo rin ng petrolyo. Ano? So, inaasahan natin na ito nga po ay magtutuloy-tuloy. Okay, wala po tayong inaasahan na sana nga, ito na ang hudyat o simula ng pagbaba po ng presyo ng petrolyo. At sa kabilang banda nga po, lahat po ng karamihan po sa mga taga-Parañaque ngayon, dumanas din po ng napakahirap na sitwasyon dahil nga po nawalan ng tubig ang atin pong ilan sa mga barangay dito po sa lungsod ng Parañaque. Gawa nga po ng merong inaayos na tubo. So, base po sa Maynilad, hindi naman po yan ikakat or hindi naman po yan hindi mo naman po sila magpo-force na patayin yung atin pong mga tubig kung hindi naman po kailangan. So ibig sabihin, ito po ay ginawa upang maayos po yung kailangan nilang ayusin. So yun po. At
tuloy-tuloy po tayo no sa atin pong programa. So kanina rin po ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos inalis na rin po yung excise tax sa LPG at sa mga kerosene. So ito po ay magandang balita rin po. So ibig sabihin talagang gumagalaw po ang atin pong gobyerno. Dahil nga po inalis na po ng ating pong Pangulo ang excise tax sa LPG at kerosene. So sa lahat po ng mga gumagamit ng LPG at kerosene, asahan po ninyo ang pagbaba ng presyo nito. Diba? So ayon din po sa atin pong balita dito sa atin pong himpilan so magkakaroon din daw po ng tinatawag na nationwide strike. Okay, ang grupong Manibela sa araw po ng April 15 to 17. So isa na naman pong challenging na naman na sitwasyon para po sa atin pong mga commuter. Alam niyo po, ito pong mga nagrarally na ito, alam naman po natin ang kanila pong ipinaglalaban. Pero meron po na tamang galaw para po ipanawagan ang inyo pong mga kailangang ipanawagan. So, ito pong sa strike na po na ito, double blade po ito. So, ibig sabihin, nahihirapan na po yung mga driver natin. Gawa nga na po syempre pag nag-strike, wala naman po kikitain. Ganun din po yung mga commuter din po natin. Mahihirapan din po sila. So, pasalamat na lamang po tayo sa mga iba pong mga lungsod. Pangunahin na nga po dito sa lungsod ng Parañaque. Meron pong mga libreng sakay. Ganun din po sa mga karatig lungsod din po natin na nagkakaroon po ng libreng sakay. Paano na lamang po kung wala? So, yan po ang mahirap. Kaya sa atin pong mga kababayang mga tsuper, mas maigi po siguro na ilapit po natin sa tamang ahensya, sa tamang lugar ang atin pong mga ipinaglalaban. So, binabati ko po lahat ng mga nasa online world. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at panonood po sa atin pong programang Concern ng Bayan. Okay. Ayun na nga. At base rin po sa atin pong ayon din po sa ulat 52 million liters po na diesel na binili po ng gobyerno dumating na rin po sa bansa. So isa na naman pong good news din po ito para po sa ating bansa na kahit papano nagkakaroon po ng inisyatibo ang ating pong gobyerno na kahit papano magkaroon ng solusyon yung mga nangyayari ngayon At syempre eto naman sa kabilang banda, kapag nagmahal nga po ang presyo ng petrolyo, nandyan na rin po yung taas singil sa kuryente na asahan na rin po natin ngayong buwan. Sabi po yan ng Meralco. Diyos ko po, eto na, nagsisitaasan na po. Okay? At sa kabilang banda rin po, ito pong mga trucking company na napipilitan na din pong magtigil biyahe dahil po sa taas ng krudo. Tama nga naman po, so medyo yun nga, naapektuhan na po lahat ng mga industry na kung saan ang pangunahing ingredient o pangunahing bagay na kung saan yung kanila pong negosyo ay tumakbo, ito nga pong petrolyo, nako, apektado sa panahon ngayon. Kaya medyo challenging. Okay. Nakalagay din po dito sa atin pong tawag dito. Sa atin pong himpilan. Senator Bato nanguna sa pinakamaraming absent sa Senado. 'Di ba? So, napaka-unfair po nito dahil nga po ayon po sa balita o ayon po sa source, eto nga pong si Senator Bato, bagamat siya po ang pinakamaraming absent sa Senado, sumasahod pa po ito. 'Di ba? Kung ako po senador, may medyo, alam niyo na, mahihiya po ako sa pinaggagawa ko. Kaya nga panawagan po sa atin pong mga lingkod bayan, Diyos ko po. Ang pag-absent po sa inyo pong ang pag-absent po at hindi pagpasok at hindi paggawa sa tungkulin medyo hindi maganda yan.
Kaya Senator ba to? 'Di ba? Baka naman, 'di ba? Gumawa tayo ng paraan or ano bang pwede natin gawin dito para at least kahit papaano ma-call out po ito. So, isa rin po sa bagamat ayun nga, si Senator Bato ay isa sa pinaka maraming absent sa Senado. Ito naman pong si BP Sara Duterte ay nanguna po sa pinaka-latest na survey. Base po yan sa pagkapangulo sa darating na 2028. So ano po bang reaction po ninyo dito? Diba? Okay, base po yan sa mga ulat na ito nga pong si Vice President, okay, BP Sara Duterte is still the top pick for president in the upcoming 2028 election according po yan sa recent survey po ng WR numero. Pumapangalawa po dyan si Senator Raffy Tulfo. Pumapangatlo po dyan ang ating pong dating vice Presidente Leni Robredo. Pumang-apat po dyan ang ating pong Senador Bongo. At sinundan din po ni Aquino Bam at saka po ni Senator Kiko Pangilinan. So yan po ang mga pangalan na lumabas po sa latest survey para po sa pagkapangulo sa darating po na 2028 election. So bagamat medyo ilang taon pa yan, pero lalapit at lalapit yan. Kaya nga mag-isip-isip na tayo habang maaga pa upang hindi po tayo mabudol. Di ba? So, kamusta po kayo sa mga nasa online world? O, sabi po dito ni Chef Nap Rodriguez Sol, Band-Aid Solution, paano na ang mga susunod na araw? Ayun nga, so panawagan po sabi po dito ni Chef, Band-Aid Solution daw po, so paano na daw po yung mga susunod na araw? So kung naman po ang tatanungin, ano mas gusto po natin, may Band-Aid Solution po, wala? O, kayo po ang tatanungin, di ba? So kung sa mga lingkod bayan naman po natin, mas maigi nga naman po na magkaroon ng tinatawag na konkretong solusyon, di ba? Kaya so ayun, so tayo po yung magtutuloy-tuloy sa ating pong programa ngayon. Kindly like and share po ang ating pong programa ngayon para at least mas marami pong makakita, mas marami pong makapanood dito po sa ating pong programang Concern ng Bayan. Kindly like and share po, share ko lang po yung ating pong programa. Okay, so magtutuloy-tuloy po tayo sa ating pong programang Concern ng Bayan. Okay, so kindly like and share po. Okay. So, yung atin pong programa ngayong gabi, ito pong Concern ng Bayan, inuulit ko po, ito po ay para po ito sa mga concern na kung saan nararapat lamang kong pag-usapan. Dahil nga po naniniwala tayo na sa isang maliit na problema, sa isa pong maliit na concern, kapag hindi po ito naagapan o hindi po ito napag-uusapan at nagagawan po ng aksyon, ito po yung nagiging, alam nyo na, nagiging malaking problema. Kaya ang concern ng bayan ay narito upang magkaroon po ng tinatawag na talakayan, panawagan, upang kung ito po ay talagang kailangan maaksyonan, ito po ay ipinamananawagan po natin sa atin pong mga lingkod bayan. Diba? So, okay, tuloy-tuloy po tayo. Solo parents,
PWD at mga sektor po ng tatlong gulong at iba pa. Yan po ang mga makakatanggap ng tinatawag na rice subsidy o ayuda. Galing po yan sa City Government of Parañaque. Ito pong rice subsidy na to at ayuda na po na ito ay gagawin po ito 6 times. Okay? So ibig sabihin, kapag kayo po ay naging benepisyaryo nito, meron po kayong 10 kilong bigas sa 6 na buwan. Mula po yan sa City Government of Parañaque, syempre sa pangunguna po ng ating pong butihing mayor, Kuya Edwin Olivares. Diba? So isa na naman pong confirmation na kung saan talagang seryoso po ang ating pong lungsod na suportahan po ang mga vulnerable sector. Kaya panawagan po sa atin pong mga department na kung saan tututok po sa napakagandang programa na po na ito. Malinaw po solo parents, PWD at sektor ng tatlong gulong. Yan po ang tatlong sektor na sinabi po mismo ng atin pong butihing mayor sa kanya pong talumpati, di ba? Sa City Hall. Kaya nga tayong mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga departments po na may hawak po nito at kung sino man po ang mag-aasikaso ng libreng bigas na po na ito, abay nananawagan po kami na gawin po nating maayos at ang sistema. Dahil po, kapag ka po merong naiwan sa mga to at meron pong hindi na naman naayos, medyo mahirap yan. Kaya panawagan po sa lahat po ng mga departamento na mag-aasikaso po ng libreng bigas sa atin pong lungsod, hanggat maaari po sana magkaroon tayo ng tinatawag na maayos po na public information dissemination. Dahil napaka-importante po ng abiso. Di ba? Kaya nga po sa atin pong mga solo parents, PWD at sektor po ng tatlong gulong, kayo po yung tatlong sektor na binigyang prioridad po ng ating pong butihing mayor Kuya Edwin Olivares. Base po yan sa kanya pong talumpati. Kaya heads up po, tayo po yung mag-aabang ulit ng abiso. Ito po yung malinaw dahil po an hour before in-upload po nila to at tayo po yung natutuwa dahil nga po ito po ay isang konfirmasyon na talagang seryoso ang lungsod ng Parañaque na suportahan po ang mga vulnerable sector, kabilang po dyan ng solo parents, PWD, at sektor po ng tatlong gulong. Ayan, so, okay. Meron pa po pala tayong isang concern. Regarding po ito sa mga senior citizen. Okay, so share muna tayo, share. Like muna tayo sa ating pong programa Concern ng Bayan. Maraming salamat po sa inyo. At tuloy-tuloy po ang ating pong programa. Bagamat medyo mahina po ang aking signal. Okay, so malinaw po ba? Teka lang po Ito po, okay, panawagan po sa atin pong mga ito po'y panawagan po ng mga senior citizen po dito po sa lungsod ng Parañaque. Okay? Alam nyo po, nagsisimula pa lamang po ang CNB o ang Concern ng Bayan. Alam na alam po ng mga sumusubaybay po sa programa po ng Concern ng Bayan na isa po sa prioridad ng CNB ang mga concerns po ng mga senior citizen. Diba? So, meron pong mga lumalapit po sa atin pong himpilan
regarding po sa pamamalakad po ng atin pong mga senior citizen, unang-una na po sa proseso po ng kanila pong mga ID. Alam nyo, nakakalungkot, dahil po simpleng ID lamang, umaabot po ng taon. Ngayon, inuulit po na ang programa po ng Concern ng Bayan, wala po tayong pinatatamaan o wala po tayong sinasabi kung sino po ang mali. Ang sinasabi po ng programang Concern ng Bayan, may kailangan pong baguhin sa sistema. Unang-una, bakit po tumatagal ng 1 taon ang ID? Alam naman po natin na ang senior citizen dapat po priority yan at dapat po mas pinapagaan, mas pinabibilis ang sistema para sa kanila. Dahil po matanda na po sila at kailangan po nila ng prioridad. Kung sa simpleng ID lamang po, umaabot pa po ng taon bago po yan mailabas, paano pa po ang programa? Diba? So ano pong aasahan nila? Kailangan pa po ba nilang maghintay ng 1 taon para lamang po sa isang ID? Diba? So ibig sabihin po, meron pong kailangan baguhin sa sistema upang mas maramdaman ng ating mga senior citizen dito po sa lungsod ng Parañaque ang kaginhawahan. So inuulit ko po, tayo po ay nananawagan in behalf of the senior citizen of Parañaque. Baka naman po mas bumilis, mas gumaan ang sistema para po sa kanila. Simpleng ID na lamang po yan. Ako nga po, pag kumukuha ko ng ID, napakabilis lang pong kunin yan eh. At saka alam nyo naman po na ang lahat naman po, sino po bang may hawak po ng record po ng mga tao po dito sa lungsod ng Parañaque? Alam naman po natin na kapag kataon-taon naman po may edad ng tao. Correct me if I'm wrong. Di ba? Kaya po, alam nyo mga kababayan, ang CNB po ang Concern ng Bayan medyo seryoso po pagdating po sa issue po ng mga senior citizen. Dahil unang-una kailangan po yan, binibigyan po yan ng prioridad. At hindi naman po dapat sila binibigyan pa ng kahirapan. Simpleng ID na lang 1 taon bago pa mabigay. Ang mahirap niyan, bigayan na lang, tatagal pa ng 3 oras, tatagal pa ng 4 na oras. Diyos ko po, bibigay mo na lang eh. Dapat nga ang pamimigay niyan dahil nga senior citizen, dapat nga binabahi-bahay yan eh. Ang problema, papupuntahin na nga natin sa barangay, papupuntahin na natin sa isang area, tapos paghihintayin pa natin. May nakarinig pa po ako, isang concern. 8:00 pumunta, 3:00 nakuha yung ID. Anong klase yun? Diba? O sa mga nakakapanood po sa akin at nakakaintindi, correct me if I'm wrong kung tama po o mali po yung sinasabi ko, na dapat po mga senior citizen po natin dito sa lungsod ng Parañaque, dapat po isa po yan sa mga priority na mas pagaanin, mas ayusin ang sistema. So calling the attention of OSCA, diba? Dahil kayo po ang pinaka-departamento niyan. Kaya yun lamang po, panawagan sa atin pong mga lingkod bayan regarding po sa issue po ng senior citizen. Okay? So magandang gabi po sa atin pong lahat. Magtutuloy-tuloy po tayo sa atin pong programa at pag-uusapan na nga po natin ang isa sa napakagandang pag-usapan ngayong gabi na to. But before that, kindly like and share our program at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagbibigay po ng simpatya sa programa po ng Concern ng Bayan. Diba? Ang inyong lingkod po, Kuis Gerald, ay magpapatuloy. At gusto ko lamang pong malaman po ninyo at mas intindihan po ninyo na lahat po ng mga nagbe-message po sa amin dito ay nababasa po namin lahat yan. Okay? So, humihingi rin po kami ng paumanhin kung hindi man po namin lahat maipanawagan dahil nga po sa dami po ng mga nagme-message po sa amin, kailangan po naming bigyan yan ng, alam nyo na, kailangan po namin siya sa ating maigi yan kung ito po ba ay galing sa maayos po na, andyan po yung profiling.
Napaka-importante po ng profiling, mga kapatid. Mga kababayan, napaka-intindi po ng alam nyo na, dahil nga sa panahon natin na to, Diyos ko po, nagkalat po ang fake news, nagkalat po ang fake accounts, di ba? Shout out po sa may mga fake accounts na yan, di ba? Pag fake accounts ka, walang bilang yan, walang bearing yan. Kaya dapat, kung talagang seryoso ka, na ipanawagan ang inyong concern, o kung gusto mo talagang, alam mo na, ibigay ang punto mo, simulan mo sa sarili mo. Kailangan ikaw mismo ay maging totoo ka. Di ba? Paano ka seseryosohin? Paano namin seseryosohin yung concern mo? Paano namin seseryosohin ng concern mo? Paano namin seseryosohin ang comment mo? Kung ang profile picture mo, cartoons, anime. Di ba? So, kung gusto nating magkaroon ng maayos na talakayan, maseryosohin ang inyo pong mga concern, dapat po mas maigi totoong profile po, para at least kahit papaano naman yung tinatawag na legitimacy, 'di ba? Makita doon po sa inyo. Masimulan talaga sa inyo 'yan. Kasi mahirap paniwalaan ng isang concern tapos ang profile picture cartoons. Ang profile picture si Naruto. Ang profile picture sasakyan. Ang profile picture di ba? Hindi naman siya. Ang pangalan iba. So dun pa lang fake news na yun Kasi fake profile yun di fake news yun. Di ba? So alam nyo na. Dahil po, napakarami pong fake news sa panahon natin ngayon. Unang-una na pong biktima ng fake news ang ating pong Pangulo. Diba? So sa mga naghahanap po sa Pangulo, kung nasan po ang ating pong Pangulo, nasan po ba si PBBM? Ayun, nag-jumping jack. Diba? Tumakbo. Naghamon pa kung sino daw pong mga naghahanap sa kanya. Diba? Nahinamon po tayo na kung sino daw po ang mga naghahanap sa kanya at kumikestyon po sa kanya pong kondisyon. Ayun, mag-jogging po. Sabayan niyo po siya sa jogging, sabayan niyo po sa pagbubuhat ng weights. Itigil na natin yung mga ganyang fake news na yan. Diba? Hindi nakakatulong yan. Diba? Yung mga fake news, alam niyo, sa totoo lang, perwisyo yan. Diba? Salot yan. Kaya wag niyong ugaliin yung fake news na yan. Diba? Dapat po sa panahon natin ngayon, magtulungan tayo, magbigayan tayo, magmahalan tayo, dahil napakahirap na ng buhay. Ngayon, kung sasabayan pa po natin ng mga fake news na yan, dahil lamang po sa mga pangsariling interes, batigil mo na yan. Tulad dyan, sa mga naghahanap sa Pangulo, nanonood naman siguro kayo ng TV. O kaya meron naman siguro kayong Facebook. Nasan daw ang Pangulo? Ayun, nag-jumping jack sa Malacanang. Nag-jogging papuntang Malacanang. Diba? Mas malakas pa sa kabayo. Kaya, tigilan naman po natin yung fake news na yan. Tigilan na po natin yan. Hindi po maganda yan. Hindi po nakakatulong sa panahon natin ngayon yan. Ang kailangan po natin ngayon ay suportahan po ang ating pong gobyerno dahil yun naman po talaga ang nararapat. Hindi po yung hahanap tayo ng mali. Hindi po yung lagi po natin sinisisi sa kanila. Tapos yung buhay po natin, ayaw po natin ayusin. Diba? Kaya, kung gusto po natin na maayos na komunidad, simulan po natin sa atin pong mga sarili. Diba? Ayun pong totoo niyan. Maging, alam nyo na, maging magkaroon tayo ng responsibilidad ba sa atin pong komunidad. Hindi yung natutuwa pa tayo kapag meron nagagawang hindi maganda. Wala pong problema na bigyan ng simpatsya ang bawat nangyayari. Pero yung magpe-fake news ka, magbibigay ka ng hindi naman totoo na impormasyon, i-share mo pa, ilalike mo pa,
aba, isa ka sa nakakasalot sa lipunan. Kaya ingatan nyo yan. Verified, i-verify maigi kung ito ba ay totoong balita, ito ba ay totoo, ito ba yung source ba nito, okay ba to, di ba? So, yan po, importante po yan na kailangan po na medyo magbe-verified check po tayo. Dahil nga isa na rin sa biktima ng fake news na to, di ba? Wait lang ha. Okay, so sa lahat po ng mga nasa social media ngayon, mga nasa FB world, mga nanonood po sa akin, kindly like and share our program na Concern ng Bayan upang po mas maraming makapanood at mas maraming alam niyo na, mas maraming mas spread pa ang atin pong programa sa ngayon. So tuloy-tuloy po tayo. Viral post, mali po yung impormasyon. Ito po, 'di ba? Isa po sa biktima ng tinatawag na fake news na po na yan, ang atin pong mga kapulisan. Okay, ito po. Nilinaw ng Parañaque, lang. Malinaw po ba yung atin pong Nilinaw ng Parañaque City Police Station na hindi po totoo ang kumakalat na viral post na di umano'y may lalaking nakahubad sa loob po ng bahay na pinalabas pa ng mga pulis upang tikitan. Ayon po sa pahayag, binago po yung konteksto at caption ng orihinal na post kaya nagdulot po ito ng maling interpretasyon sa publiko. Upang maitama po ang issue, hinihikayat po ang lahat na panoorin po ang original video at pahayag ng nag-post ng mismong taong sangkot po sa insidente. Ilalagay po namin sa baba, diyan po sa comment section, ang original na video at kayo po ay hinihikayat na panoorin ito. Binigyan din po ng atin pong mga kapulisan na ang ganito pong uri ng fake news ay maaari pong magdulot ng kalituhan at makasira po yan sa tiwala po ng publiko at sa otoridad. Okay? So mga otoridad po natin na nagsisikap panatilihin ang kaayusan at katahimikan. Paalala po, paalala rin po ng ating pong mga otoridad na may umiiral po na batas laban po sa pagpapakalat ng maling impormasyon at maaari pong managot ang sino mang mapatunayang nagpapakalat po nito. Panawagan po ng Concern ng Bayan, bago po mag-share, siguraduhin muna ang katotohanan. Sa panahon po ng social media, ang responsableng pagbabahagi po ng impormasyon ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at tiwala po sa komunidad. Okay, so ito po yung nag-viral po na kesyo raw po merong nakahubad sa loob ng bahay, pinalabas pa para lang po tikitan. Diyos ko po, mali po ang impormasyon na kumalat. Ito po ay malinaw na fake news. Kaya mga kababayan, mag-ingat po tayo sa atin pong kinukonsum sa social media. Baka po fake news na po ang inyo pong nababasa. So paalala po mula po sa atin pong mga kapulisan at sa Concern ng Bayan, mag-ingat sa fake news. 'Di ba? Mag-ingat po sa atin pong mga kinukonsum sa social media dahil ito po ay meron pong kaakibat 'yan na alam nyo na sa mga nagpapakalat po ng fake news, wag nyo pong hintayin na kayo po ibigyan ng sanction. 'Di ba? So panawagan po, pakiusap na rin na iwasan gumawa o iwasan pong mag-consume ng mga fake news.
So magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, kapapasok lamang po na balita, ano? Okay, alam niyo na. So ito po ay gusto ko lamang pong ibalita po sa inyo to dahil nga po ito po ay may kinalaman sa tinatawag na, alam niyo na, fake news. Okay, meron po itong tawag dito. Relatable po ito. Congressman Kiko Barsaga sumuko po sa mga pulis. Sumuko po si 4th District Cavite Rep. Kiko Barsaga sa Dasmariñas Component City Police Station ngayon pong Lunes. Kapapasok lamang po na balita, April 13. Para ito sa kinakaharap niyang 8 bilang ng cyber libel. Inirekomenda ng Makati Regional Trial Court Branch 147 ang 48,000 piyansa kada count. So ito po yung sinasabi po natin, 'di ba? Maging responsable sa pagsasalita. Dahil meron po yung kaakibat na aksyon. At ito po yung sinasabi po natin, ano, kung makakatulong po yan upang mas umunlad po ang atin pong bayan, sige, sabihin mo. Pero kung ito ay makakasira lamang sa iisang tao, fake news peddler, alam nyo na, huwag nyo nang gawin yan. Pakiusap. Wala pong problema kung gusto po nating bigyan ng linaw ang bawat concern, ang bawat sistema. Gusto nating itama, gusto nating ipanawagan kung anong tama. Wala pong problema dyan. Pero yung mag-over ka doon sa, alam nyo na, yung sinasabi ko na pinanghihimasukan mo na yung mga bagay na hindi mo naman dapat panghimasukan, aba, ibang usapan na po yan. Kaya, mga kababayan, iwasan po nating magsalita ng hindi maganda sa social media. Iwasan po nating, alam niyo na, yung mag-entertain ng fake news. So humaba po ang ating pong programa, no? Dahil po sa napakagandang mga topic po natin. So gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, okay, na magandang gabi. Okay, so tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programa, no? Yung atin pong programa ngayon base po sa atin pong programa ngayon na concern ng bayan. Ito nga pong wait lang. Medyo mahina po pala ang ating pong signal, medyo wobble po pala tayo. Okay? So dahil po diyan mangyari lamang po na siguro by next week, ito pong atin pong topic na dapat nating itatopic ngayon. Tignan po muna natin ang magiging takbo po ng atin pong lagay dito po sa atin pong tinatawag na Safer Cities Initiative. Okay, sa pangunguna nga po ng atin pong DILG, John Wick Remulla. Kanina lamang po, humingi po siya ng paumanhin po doon po sa tinatawag na, alam niyo na, yung issue regarding po sa naghahalo ng semento, di ba? Tapos bigla na lang hinuli at tinikitan, pinalibutan po ng mga kapulisan. Aminado naman po ang atin pong DILG John Wick Remulla na ito po yung medyo umover po sa, alam niyo na, sa umover sa pagpapa-implement. Kasi paminsan po kapag ka-umover naman talaga, medyo nandun ka sa tinatawag na lahat po ng sumusobra ay nakakasama. Kaya
panawagan din po sa lahat po ng mga nagpapa-implement nito. Ito pong Otplang Galugad, ito pong Safer Cities Initiative. Alam naman po natin na wala naman po tayong ibang intensyon sa ordinansa at batas na ito. Wala naman po tayong ibang intensyon sa ordinansa at batas na ito na mas maging maayos po ang ating pong komunidad. Kaso nga lang, kapag sumusobra, okay, kulang sa abiso, kulang sa information, kulang sa guidelines, 'di ba? Ito po yung mga issue niyan eh. Medyo nagkakaroon po ng kalituhan, pangamba sa atin pong mga ordinaryong mamamayan. So in behalf po ng concern ng bayan, tingnan po muna natin na magiging takbo, galaw ng atin pong DILG patungkol nga po sa Oplan Galugad na to, tungkol po sa Safer Cities Initiative na ito. Bagamat nagkaroon po ng paumanhin, tuloy-tuloy po ang pagpapa-implement nito, patuloy-tuloy po ang inisyatibo ng atin pong DILG at mga LGU na ipa-implement po kung ano po ang tama. So, siguro po mas maigi na by next week, mas tutukan po natin ito pong concern na ito. Bagamat iiwan ko po muna ito at titingnan po natin at pagmamasdan po natin o obserbahan po natin ngayong linggo na ito kung ito ba'y paano ba ang magiging galaw ng DILG. Sabi po kasi ng ating pong sekretary kanina, pag-aaralan at mas bibigyan at mas papalawakin at mas bibigyan pa ng abiso ang publiko regarding po sa Safer Cities Initiative. Naway, yun naman po talaga ang tama na magkaroon ng proper information, dissemination, magkaroon ng tamang guidelines, 'di ba? Magkaroon ng tamang impormasyon, 'di ba? Kung ano po ba ang dapat, ano po ba ang hindi, kung hanggang saan ba dapat, kung ano po ba ang kailangang pang mga guidelines, 'di ba? So, obserbahan po natin ngayong linggo ito pong hakbangin ng atin pong DILG at naniniwala naman po ako na ito pong Safer Cities Initiative o ang Oplan Galugad na po na ito ay wala pong ibang intention po ito. Okay? Ang intention po nito ay mas maging safe at maging mas maayos po ang atin pong komunidad, lalong-lalo na po ang atin pong bansa. So ako po ay naniniwala na ito po ay inimplement at mas sineryoso upang mas maramdaman ng mga Pilipino ang kaayusan. So muli, maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po ulit tayo ngayon sa susunod na linggo. Sa susunod po na linggo next week. Siyempre, Lunes pa rin po yan, ang alas 8 ng gabi, kasama po siyempre si Quiz Gerald. At suportahan din po natin ang ating pong mga ibang programa. Nandyan po Kontrapunto, nandyan po ang Media Patrol, nandyan po ang Teleradio Diario, nandyan po ang Usapang Kalye. At marami pa pong ibang parating, siyempre, sisikapin po ng himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide na mas lumawak pa ang atin pong himpilan. So maraming salamat po sa inyo. Kindly message us sa lahat po ng mga concerns po ninyo. At nagpapasalamat po ako. Siyempre, Kuis Gerald, umabot po tayo ng 40,000 plus followers. Salamat po sa puwersa ng atin po mga Parañaqueño. Maraming salamat po sa inyo. At gusto ko rin pong sabihin sa inyo na patuloy niyo pong i-like, i-comment, i-share ang lahat po ng amin pong mga materials na nilalabas po sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. So maraming salamat po. Bago po tayo magtapos, naniniwala po tayo na sa concern ng bayan na kapag meron pong ipinaririnig, meron pong nakikinig. At kapag merong nakinig, meron po yang kaakibat na aksyon. Dahil ang boses mo ay boses ng lahat. Muli, Quiz Gerald po ng concern ng bayan. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Lunes. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, maraming salamat po At shout out po sa lahat po ng mga nakinig at nanood po sa programa po namin. Maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Lunes, alas 8 po ulit ng gabi.